ba nakapag-rehistro ka na? Di pa nga eh. Paano kaya yon? 2 years nag-aantay yung Comelec sa'yo. Busy ako eh. Busy. Kahit Sabado, busy ka. Ganun. Baka pwede tayong dumaan. Sa loob ng 2 years, wala kang libreng ano? Eh, nasa media tayo eh. May kilala ako. Ayusin mo siguro yun. Pwede ba ayusin yun? Pwede yan, no? Pakibigay naman yung application ko. Oy, mga bayaw, welcome po sa isang episode na naman ng Wasak. At timely po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Dahil kasama po natin ang nag-iisang Education and Information Officer ng Commission on Elections, mga kapatid. Palakpakan po natin si James Jimenez. James. Ayan. Sir, paano naman ang application ko, sir? Paano ba Pwede pang humabol, sir. Pwede bang idaan sa'yo? Pwede bang idaan sa'yo yan? Tapos na eh. Tapos na, masyado ka mabagal. No. Kayo ba nagulat pa rin despite your repeated, parang almost pesky warnings, reminders sa magpariso kayo. Oo, actually nakakagulat at saka nakaka-disappoint, di ba? Sabi mo nga, pesky. At hindi lang naman ako eh. Ang nakakainis pa dito, ang daming nag-take up nung call. Media, pati yung mga iba't ibang advocacy. Banat sila ng banat. Ang poster eh, no? Iba naman yun. Iba pa yun. Ibang klaseng advocacy. Okay. Epal naman yun, di ba? Ilan kunyari yung mga na-disenfranchised? Konti lang naman. Siguro mga a few thousands lang, no? Titimbangin mo yan versus yung mga 3 million. It's not that big of an issue. Although, syempre, as a matter of principle, sa COMELEC, ayaw namin ng may madi-disenfranchise. Pero pagdating sa ganyang klaseng usapin, deadline na, wala na tayong panahon maigugugol dyan sa exercise na yan, but you can always register next time. Machismis nga, ano ba yung nangyari sa Cagayan? Para may pinagsabihan yata to si Senator Enrile. May election officer ata. Tayo lang to. May election officer na may kamag-anak na tumatakbo. So parang sinasabi niya na baka nagiging partisan or bias. Pero kasi ang policy kasi namin kapag ganyan, niro-rotate namin sila. Sinashuffle out namin para hindi magkaroon ng epekto. So yun, baka hindi lang naabutan ng reshuffling. Aayusin yun, walang problema doon. Paano klaseng ayos? Kasi sa konteksto niyo sa Bayton, Iba yung ayos eh. Iba yung ayos eh. Nag-election yung states. Kaya ba nating gawin na parang ganun kabilis? Ano ba lessons? Wala pang 24 hours, diba? Pero titingnan mo, ang naging basihan nung concession, hindi naman talaga official results. Pero sa totoo lang, ang official results niya darating pa yan 3-4 na araw. Sa atin, on the same day of the election, nagre-release na tayo ng resulta. Siguro, like, for instance, election natapos alas 7 ng gabi. By 12 midnight, alam na natin lahat ng resulta. In fact, mas mabilis yun sa atin. It's just that, sa kanila, mas may tiwala sila doon sa nagre-report. Yun ang issue. Trust talaga. Dito, walang natatalo. Dinaya ka. Yun ang nakakainis sa lahat, di ba? Kasi, syempre, hindi ka naman papasok sa eleksyon na akala mo, sure na sure ka. Walang merong right to elected office. Sa atin dito, 3 years pa bago matanggap ng tao. Hindi, sa atin, nag-concede na, biglang binabawi. Kailan at paano ka napasok sa Commission on Elections? Ayun. 2000. Katatapos lang nung EDSA. And, two. Oo. Pinasok, may bagong pasok si President Gloria noon. Isang professor sa eskwelahan ko na nakilala ko na rin. At yun, sinama niya ako doon. So, doon ako nagsimula sa COMELEC. Pero before that, may ibang trabaho kang hinawakan? Meron din sa Supreme Court naman. Researcher writer din. Kasama sila ni Maidas, ni Sir Maidas. No? Actually, mahaba pa buhok ni Sir Maidas Marcos. Mahaba buhok ni Sir Maidas? Oo. Ano yun eh? Rocker din yun eh. Kunyari, nahulog yan. Ayan. Tapos? Ang delayed mo naman, sorry. Tsaka nakita ko sa TV to dati, iba eh. Oo. Long hair. Long hair, tsaka malinis na ngayon eh. Sobra. Kung magsalita ka, akala mo, parang agong malaki yung Speaking of Hindi, pero parang rock and roll lang. Rock and roll lang nung nakita ko siya. Rock and roll ka talaga, no? Pero yung mga pinasukan mo mga trabaho, puro gobyerno mo kang doon yata, doon yung papunta ang career mo talaga. Oo, kasi ano pa lang nung nasa eskwelahan pa lang ako, yun na yung talagang hilig ko. Yung konsepto ng governance, ganyan, na makatulong ka. Pero hindi ako nahihilig sa politika. So doon ako sa gitna, doon sa COMELEC talaga. Punk din pala dati to. Mahilig sa punk music. Dati nagpupunta ako ng Mayrix, I'm sure alam niyo. Oo, tapat ng ano. Ganong vibe. Anong pinapainggan mo dati? The Clash, mga ganun. The Clash, yeah. Sex Pistols. Matindi. Hindi, Sex Pistols pa talaga. Oo, di ba? Tanda ako na, di ba? Hindi mo pwedeng patugtugin sa COMELEC yung mga yan. Kuminsan. Bakit hindi? May office naman ako, di ba? Normally, ang isang kagawaran na may kinalaman sa mga eleksyon sa ibang bansa,
this would be considered parang boring and bureaucratic. Pero sa kaso natin sa Pilipinas, exciting ang Commission on Elections. Oo. Bakit? Sa Pilipinas, ang pananaw ng tao, yung COMELEC merong direct influence dun sa mananalo, whether good or bad, no? Automatically, yung mga players, politicians, may galit sa'yo. Diba? So, talagang lumalabas. Wala namang gustong umamin na sila'y natalo. So, sino sisisihin nila? Alangan naman yung ulan. So, kami. What is it about the dynamics o pili ng mga boto-boto na you find interesting? Bahagi ka nung mas malaking bagay. Kasi napakadaling bumanjing-banjing sa buhay eh. No? Padogi-dogi ka lang dyan, pupo ka lang. Kung may mangyari, react ka, wala na. Pero yung bahagi ka nun, na yung mga nangyayari, pwede mong impluensyahan. Napaka-powerful na idea yon for me. Can you recall the first time na humarap ka ng camera as spokesperson? At ano yung pinag-usapan mo nun at ano yung nararamdaman mo nun? First time akong humarap sa camera as spokesperson, ang issue noon ay People's Initiative. Kung ang COMELEC ba ay magve-verify ng mga signature sheets na nakalap ng mga initiatives. Para sa term extension ba to? Ito yung charter change na sinasabing change, magiging term extension. Ano yung nararamdaman ko? Wala, init lang ng ulo, di ba? Kasi bad trip ako, bakit nyo kakasuhan yung mga tao namin. Natago mo yung footage na yun? Hindi. Pero yon, hindi din naman tayo completely innocent doon sa ano, no? Sa influensya ng camera. Kaya smile lang ako ng ganyan. Smile lang. Hindi ba sinasabi ng parents mo na, anak, mag-ahit ka naman? Oh? Ay, nako, hindi lang parents ko. Pati chairman ng COMELEC sinasabi ko ngayon. Oo. Sabi ko nga, umiksi na yung book nyo ngayon. pinaahit ako, no? Mukha akong pinakulo ang itlog. So, nung nakita ng chairman, hindi pa, patubo mo na lang. Mas may character sa TV. Parang pinakulang. Sabi ni Chairman Melo, alam mo, nung panahon ni Manuel L. Quezon, bawal ang facial hair sa Malacanang. Sabi ko, sir, wala na po si Manuel Quezon at wala tayo sa Malacanang. Pero before that, yung mga Governor General, may mga... Oo, ganyan, di ba? Nag-ahit din ako. Tsaka, hindi, tingnan mo naman. Parang we're all ahead of the curve kasi tingnan mo, lahat ngayon may ganyan na. Naunahan lang natin sila ng konti. na iskoba ng pag-ibig. Yun. Oo. Pero sa kaso mo, hindi lang iskoba yan. Ayan, oo. Parang Map na yan eh. map yan eh, yung mga umiikot-ikot na gano'n. Active ka sa vlogging, active ka sa Twitter. Paano mo nasa-separate minsan yung persona mo as official ng COMELEC versus James Jimenez, the private individual, citizen? Madali eh. Kasi, okay, ganito, no? May mga ibang tao na talagang sobrang hitik na hitik doon sa kanilang field. Na pati joke nila galing sa field na yun, di ba? For some reason, biglang may magsasabi ng temporary restraining orders, tawanan lahat ng abogado. Never akong na-steep ng gano'n eh. Kahit sa election matters. Kasi I try to keep as wide a range of interest as possible. One of your more recent tweets, parang certain individuals using the name of Chairman Brillantes to solicit funds. What morons, mga ganyan. Yeah, totoo naman eh, di ba? Parang, Pero, in your official capacity, I'm sure hindi ka pwede mag-express ng gano'n ka-explicit. hindi pa ako napipigilan ever ng gano'n. Ganun. Communicator ka eh. Di ba? Kung hindi mo ma-communicate yung galit mo o yung kalokohan ng ginagawa ng ibang tao, di parang hindi ka effective. You use more temperate language, definitely. Mas kalmado ka lang ng konti. Pero, What feeble minds. ayun, yung ginagawa ni Senator Miriam. But I think that's just a lot of dodging eh. Alam mo naman kung ano sinasabi mo eh. Diba? So sabihin mo na lang. Pag naglalakad ka sa mall, James, ano bang Wala ba reaction nila nagpa-picture sa'yo? Nung election ng 2010, ganun talaga. Ngayon, parang, sino yun? Ganun. Ganun lang. Uy, ikaw yung nanggulpi ng traffic enforcer. Ayun. Hindi ba? Ito maganda. So, dumadaan kami sa isang car accident, right? So, bilang osisero lang, binaba ko yung bintana ko, ganyan. Tapos biglang may lumapit, uy, si Mr. Langit! Mr. Langit. Pwede. Ulit ka na, boss. Ayan. Kamusta ka bilang estudyante sa UST? Physical therapy ang ano mo, di ba? Ang undergrad. PT ang undergrad ko. Oo. Pero sa USC, ang mahirap pasukan ng PT. PT pa yun, ha? Nung PT ako, medyo, I guess, masyado akong dinibdib yung wag sayangin ng kabataan. Di ba? Pero pumasa naman ako. And then, nakapag-board and all of that. Even then, though, medyo, ang tingin sa akin ng tao medyo kakaiba din. Nung pumapasok ako, naka-combat boots sa limbawa. Ganyan. So, at saka nung panahon na yon talaga, ang isa sa mga pinagkakaabalahan namin noon, role-playing games. RPG. Yung lumang RPG, hindi yung console game. Talagang
pen, paper, dice. So, kakalog-kalog yung bulsa mo kasi ang dami mong dice. Yung Ganyan. ballpen ba yan na ginaganon? Hindi naman yun. Nagawa namin yan ng elementary. Pang squatting naman yung mga... Medyo sophisticado naman. May mitolohiya naman. Yung mga Dungeons and Dragons. Yun yung uso nun. Ikaw ay 100% certified geek. Medyo. Nerdo. Ngayon ko lang narinig yun, pero okay. Hindi ka naman nagko-cosplay, mga ganyan. Hindi. Choose your own adventure. Mahirap makahanap ng costume ni Jabba eh. Diyan. So yun. Hindi, pwede. Okay na yan. Pag ikaw mag-cosplay, Lord. Chairman Brillantes. Okay. Sige. Papaputi ako ng buhok. Ganyan. Tsaka mahabang rulo. Hindi ba huwag na natin pag-usapan. Baka matanggal ako sa trabaho. Alam ko gusto mo sabihin. Cuevas. Attorney Cuevas. Paano kunyari, no? Magkaroon ng isang kaso na you have to state an official position of the COMELEC. Pero, ikaw mismo, hindi ka agree. Nangyari na yan. Nung 2010, naglabas ng decision yung COMELEC tungkol dun sa partidong ang Ladlad. Medyo maanghang yung decision. Unfortunately, by that time, alam na ng mga tao na pabor ako sa pag-a-accredit ng Ladlad. Sinabi ko na kagad na ito yung decision namin and personally, I hope na ma-reverse siya. Of course, I got a lot of heat inside from the COMELEC kasi hindi yan ang official position, ganyan. Sige lang, wala akong magagawa eh. Magkano ba kasi pa-accredit sa party list sa COMELEC? Wala, libre lang yun. Credit ko sana yung party list ko. Ano? Pabansang unyon ng mga kalalakihang inaaki. Ayun, mababasa nyo sa ilalim po ng screen. Ang party list. Ano naman ang mga advokasya ninyo? Libreng Brazilian. Libreng Brasilia, ang ganda na. But you aspire to the chairmanship, No, I not suppose. really. You need to be a member of the Philippine Bar to be chairman. Paano ka nagre-relax, James? Siyempre, bilang nerd nga, di ba? Internet. At saka mga may kinalaman sa batas. Barely legal. Barely legal, Very. Tsaka transportasyon. Bangbas. Ngayon, gano'n. O tungkol sa kulay. Oh, Red tube. Red tube. Komunismo Ayan, yun. pag-komunismo. Mga left-leaning propaganda yan. Sa mga batang nanonood, huwag niyo po papakinggan ang mga website na June sa Bayton. What's a typical day for you like? First thing in the morning, syempre, you're woken up by calls from radio. Usap ka agad kayo. Sa bahay ka pa nun? Bahay pa lang yan. Anyone can directly call you up Yes. sa cellphone, no? And sometimes kasi yung tumatawag galing sa probinsya din. So hindi mo naman pwedeng hindian. So tuloy-tuloy lang yan hanggang pagdating sa office around siguro mga 8. Kung talagang sinisipag 8 o'clock na. Kami, may press corps kami doon eh. So you have to talk to them as well. In afternoon, pagkatapos ng NBank around 2 o'clock again with the media. And then hanggang 5, sagot ng sa Twitter, ganyan-ganyan. And then paggabi na, after 5, doon na yung office work, yung paperwork. Wow, na yan. ang laki siguro ng sahod mo, James. No? Hindi nga eh. So far, how would you describe your relationship with the media? Okay naman? Okay naman, may mga moments siya, pero on the whole, okay naman. On which instances do you blow your top? I try to keep that to a minimum kasi sometimes yung repetition lang, yun lang ang talagang... Kasi kung minsan, nyari, nasa event ako, tapos sasagutin mo, quick question lang, tapos yung quick question, 15 minutes kayo nag-uusap, tapos paulit-ulit, yun medyo, I get a little abrupt. Sorry po. Sino ang pinakamagandang reporter Iyon. ngayon? Tayo lang naman. Pwede ko ba sabihin yan? Pinakamagandang reporter, si Sean Yao. Hindi reporter yun, Tol? Ay, Hindi reporter. Sean Yao. Sean Yao. Hindi reporter Diba? yun. Idol Hindi ko ba si Sean reporter Yao, yun? Madami, maganda sila lahat eh. Sino pinakamagandang reporter sa TV5? Ate, tayo lang naman, Tol. Si Sean Yao. Hindi nga reporter yun. Yung mga nagko-cover ng beat. Cover Lahat beat ng sa mga lumalabas sa dokumentado, lahat sila magaganda. Sobrang walang pagpipilian. Ano masabi mo rin, Jun? Oo. Lalo na yung may yung nakasalamin na medyo kalbo. Patrick Paes? Oo. Gwapo yun. Magandang lalaki yun. Ang galing. Grabe yun. Ang galing mo. Ano ang masasabi mo sa boss mo ngayon kumpara doon sa dati? Si Chairman Brillantes, makikita niyo yan, equal parts seryoso at saka kalug. Maganda yung mix niya at saka very strict siya. No? Very strict. Pero bagaman stricto siya, yun na nga, hinahaluan niya ng konting jokes. Ganyan. Kumpare ko yan. Oo, kuminsan ang joke niya medyo matalim din. Di ba? So, keeps everyone on our toes. Talaga. We have to give you guys credit sa pag-handle nyo doon sa
quote-unquote nuisance candidate. Sino Kalaban paborito ni mo sa Marcos. mga nuisance candidates? Yung asawa ni Chris Aquino. Oh. Kasi ano siya eh. Ang ganda nun. At saka funded siya. I mean, parang well-funded siya. Oo. He comes to the Comelec, naka-Amerikano siya, naka-bow tie siya. At meron siyang giveaway na t-shirt na naka-imprenta yung pangalan niya. Meron siyang nameplate, magtira. Pero masaya ako dun sa nangyayari dun sa party list. Yung mga maiingay na umuudyok din sa amin to do that before. Nung nare-realize nila kung ano yung trend nung ginagawa namin ngayon, biglang pinapatigil na kami. Pag na-unleash mo na yan, dapat ready kang i-survive siya, di ba? Kasi hindi naman kami pwedeng maging kung sino-sino lang tatanggalin. Dapat lahat yan i-review. Opinion mo sa political party reform bill? May state funding ang mga political parties. Agree ka ba rito, James? Oo. Sa tingin ko, napakalaking bagay niyan. Ang goal kasi niyan is to decouple money and politics. With this bill, some parts of it are very, very good. Particular doon sa campaign finance, sa usaping campaign finance. Hindi mo na din kasi pwedeng i-burden yung system, I think, with too many political parties. Dahil nagiging money-making na rin yan eh. Maraming medyo hindi komportable sa ganung notion. At in fact, si Senator Joker Arroyo nga, sabi niya nga, it's doomed to fail. Politically immature daw ang karamihan sa mga kandidato, mga ganun-ganun. If you're saying that it's doomed to fail because candidates are politically immature, then that leaves the door open. What if you have politically mature candidates? Then it will not fail, right? Yung pananaw din ng taong bayan sa politika, dapat rin magbago eh, di ba? Ang politika, isang tool yan para sa serbisyo sa taong bayan. Ang pananaw natin ngayon, yung mga politiko, mga benefactor natin. Di ba? Kaya nagtataka tayo, ba't hindi sila bibigyan ng pera? Di ba dapat sila magbigay sa atin? Di ba? So, pag nabago din yung mindset na yun, then perhaps it will be more acceptable. Ang problema, sinong hihintayin mong mauna? Aayusin mo ba yung sistema mo o hihintayin mo magbago yung tao? Pwede mo namang ayusin yung sistema para magbago ang tao instead of the other way around. Because if it's the other way around, unahin mo magbago ang mindset, pahirap ng pahirap the longer you wait. Parang gusto kong maging siya. Ang galing. Pero grabe naman kayo. Sobrang busy. Dinisqualify nyo yung ang galing. Hindi ba kayo naniniwala si Mikey Arroyo ay makatawan sa mga security guards at tricycle drivers? Di ba? Obvious naman na Support tumutulong siya sa mga secure. Sa mga Jaguar. Ang problema kasi sa kanila, hindi sila sumipot eh. Ininjan kami eh. Bakit yung black and white movement? Na-disqualify ang black and white movement. Kung naglabas kami ng desisyon, pero division pa lang yun. So, i-review pa lang. Hindi ba marginalize si Lea Navarro? Kukunti lang ang magagaling na artista na aktivista, ganun ba yun? Singer naman. Singer. So marginalized siya in that sense. Pinag-uusapan dito, yung marginalized, dapat marginalized dun sa kapus. If you're only representing certain interests, then baka hindi. Pero yari kayo, 2 milyong plus na Bicolano, galit sa inyo. Oo nga. At saka hindi lang Bicolano, baka mga waray. Ang problema dito, nag-desisyon na yung Comelec, they have other recourses available. Kaedad ka lang namin halos, mga 22 tayo. Mga gano'n, no? Tayo 22 siguro sa mga nasa... Pero kasama mo sa Comelec. Dapat pala kinukuya ko kayo. 22 na kayo. O sige. Ayun. Hindi ko na malaya. Nangyari ako. Ninja yun. Pero parang yung mga kasama Ninja yun. Parang kasama mo sa mga Comelec, mga medyo parang mga lolo mo na. Lolo na yun eh. Paano yung interaction ninyo? For the most part, yung mga commissioners naman natin, very accepting naman sila sa mga ganyang bagay. Kuminsan lang, hindi lang kami nagkakatugma sa pananalita, di ba? Kuminsan may mga reference ako, sasabihin ko biglang, I can has cheeseburger, hindi nila nagiget. So, parang ganyan tingin nila sa akin. Ano daw? What's wrong with your grammar? Bagong Commissioner Grace Padaka, dating governor ng Isabela. Kamusta ang dynamics niyo? Hindi mo nasasabihan minsan na, ma'am, hindi ba kayo tatakbo? Nasa States kaya si Padaka, di ba? Oo, Serve ng Natatakot ako sa kanyang sabihan ng ganun kasi nakita mo na ba yung crutches niya? Masakit yun, tol. Hindi yung mukhang baril eh. Oo. Kasi may itim na something. Baka meron yun, no? Baka biglang ganun pala. Parang Antonio Banderas lang. Actually, parang Quentin Tarantino movie lang, di ba? So, Napakawalang hiya ninyo, alam niyo ba? Gusto ko lang sabihin. wala na akong trabaho paglabas ko dito. Yari ako. Memo to. Memo. Memo. Insensitivity to the plight of... PWDs. Ngayon pa lang, magpa-public apology na po ako. Ako din, ma'am. Sorry po. I am sorry. Okay na yun. Hindi, nakangiti ka ng konti. I am Yung parang natatay-tay ka pa. I am sorry.
Tingin mo ba nag-mature na electorate natin kahit pa paano? There was a time, sinasabi ng mga tao, wow, walang nanalong artista, nag-mature na tayo lahat. Tawa lang ako kasi ang hindi nila napansin, ibang uri lang ng celebrity ang binoto. Hindi na showbiz celebrity, pero yung mga public intellectual celebrity, no? Yung mga nagsasalita sa mga news, yung mga umuopinyon, yun yung naging umangat bigla. Kaya hindi ako magugulat, tatakbo to eh. So, so ibang klaseng celebrity lang. Makikita mo yung sukatan ng maturity doon sa reaction nila sa pagkatalo. In that respect, hindi pa tayo nagbabago. And the funny thing is, with automation, lumilitaw yan. Kasi sa automation, nabasag yung konsepto ng bailiwick eh. Nabasag yung konsepto ng stronghold. Kasi kahit sinasabi na stronghold namin to, biglang nakita mo natatalo. And then nung kinumplain nila, na-validate yung resulta. So yung reaction ng tao sa pagkatalo, hindi pa rin nagbabago. Hanggat hindi tayo makakita ng isang politiko na araw-araw tinatrabaho yung public confidence sa kanya, hindi ko masasabing nag-mature tayo. Yung kabakailan, meron ding lumabas, di ba? Overpricing daw yung sa Picos machine na... Marami naman yan eh. Palagi namang meron. Laging overpriced yan. Secular palagi security, mga ganyan. Si Cesar, ano nga sa ngayon? Cesar Flores. Gwapo si Cesar Flores, no? Gusto mong lapitan ka niya at may kagat-kagat siyang rosas dito. Tapos magtatango kayo. Parang lalayo muna ako, di ba? Sige. Walang bigote. Go for it. Walang bigote yan. Dahil para mataas ang katungkulan niya sa Smartmatic, no? He goes to different countries. Wala kayong plano pagdating ng panahon Pagdating naman. na tumakbo? Wala eh. Kahit 3K lang. Gano'n. Or 10K. Yung half lang. Sinubukan akong patakbuhin dati ng fraternity ko. Sumuko din sila. Anong awag natin? Sa UST lang. Sa UST, okay. Maraming palo doon. Walang pa. Walang paano. Wala. Parang nga kaming Glee Club eh. Kanta-kanta lang eh. Sorry again, Brads. Kunyari bukas, mamamatay ka na, anong huling meal mo gusto mo? Crispy pata. Hindi. Ang huling meal, yung lahat ng sinasabi ng lahat ng tao na hindi ko dapat kinakain. Yan. Lalantakan ko yung mare. Pagpasensyahan nyo na po, nag-iba yung natin. Nasira kasi yung parang loveliness namin na Sinabotahe mo yun dyan, umamin ka. So may lagay yung picture mo dyan eh. Yun nga eh. Pansin ko lang ha. Yun nga. Okay mga kapatid, maraming salamat, James Jimenez. Okay, thank you, sir. Sige, boss. Picture tayo. Picture tayo. Ayan.